Mr. Alvin, no, ano po ang ibig sabihin ng Data Repository on Indigenous Peoples? Yan po, Mr. Ah, Alvin. bali po bali po yung Data Repository on Indigenous People. So yung DRIP po, ito po yung kumbaga isang bagsakan ng mga datos tungkol sa mga katutubo. Ito po yung tinatawag natin na ethnographic data na kung saan lahat po ng mga datos na uukol sa ating mga katutubong pamayanan ay ito po yung aming kinokolekta dito sa NCIP upang magbigay ho ng isang kumbaga one-stop shop in terms of ethnographic data for our indigenous cultural communities. Miss Jackie, isang Okay. bagsakan. Nakakatawa yung word na ginamit. Paano niya i-describe Apo. itong Yes po. tanong mo? Ayan. Isang Apo. bagsakan ng mga datos na nauukol sa indigenous peoples. Ayan. Okay. Ang Yes tanong ko po. naman sa Yes kanya, po. Miss Jackie, kay Sir Alvin, ano yung kahalagahan na magkakaroon ng tinatawag natin, sabihin na natin itong centralized and reliable data tungkol sa IP communities po? Una po, ma'am, is to isip kung isipin po natin, nandun na ho kasi lahat yung sa isang bagsakan, nandun na iba't ibang kumbaga aspekto ng datos na para sa katutubong pamayanan. So kung kailangan natin itong kumbaga ma-retrieve agad o makuha agad, mas madali po in terms of collating data, at kung maaring kailangan natin ito sa paggawa ng polisiya o sa pag-cross-reference in terms of different context na maaring ito ay maikwento ng mga datos dun sa mga katutubong pamayanan natin. Ikalawa po, siguro ay yung pagkakaroon ng evidence-based decision making, information or targeted programs para ho mas makita yung korelasyon ng datos na pinapakita ng iba't ibang numero at saka yung iba't ibang programa natin kung angkop pa ba ito dun sa ating mga katutubong pamayanan at paano ito mas mapapaigti o mapapalakas para rin mas lumalim ang impact nito sa ating mga katutubo. Mhm. Okay. Mm. Yan, ang ganda naman Miss Jackie ha. Pag-collate ng data para Yes po. mabilis, nariyan sila. At kung magbabalangkas ka naman ng mga polisiya, madali ka rin makakuha ng mga impormasyon kasi intact yun. Ayan. Sige po, Mr. Alvin, muli, andito si Miss Jackie. Thank you po. Yes po. Napakaganda ng mga nakikita po natin sa ating monitor, no? Mr. Alvin, no, ano naman po ang uri ng impormasyon ang kasama po dito sa data repository? Thank you po, Mr. Alvin. Ang mga kasama po dito, binalangkas po kasi siya batay dun sa ating 4 bundles of rights na nasasaad dun sa ating Indigenous Peoples' Rights Act. So ang halimbawa po dito ay dun sa ating right on ancestral domain, yung mga datos po na related dito, ito po yung nakapaloob sa ating DRIP. So nandyan ho yung boundaries ng inyong ancestral domain, kung ilan ang ancestral domain sa ating buong kapuluan, sino yung mga rights holders dito, ilan ang populasyon sa kada ancestral domains. Tapos sa cultural side naman po, nakapaloob din dito yung mga indigenous knowledge systems and practices na kung saan po ay nakapasok din yung iba't ibang mga tradisyon at saka iba't ibang mga dokumentong kultura ng ating mga katutubong pamayanan. So nandyan din po yung kumbaga mga socio-eco profiles in terms of the different katutubong pamayanan na nasa ating bansa. So ito po yung ating binalangkas upang magkaroon ng iba't ibang kumbaga data sets para sa ating mga katutubong pamayanan. Okay. Miss Jackie, napaka-interesting itong pinag-uusapan natin ngayong hapon. Ano yung nai-encounter? Matanong ko ito. Ano yung na-encounter niyong problema o mga issues ngayon pagdating doon sa data ng indigenous peoples po? Sir Alvin. Siguro po, Ma'am Ani, siguro yung more on hamon siya in terms of consolidation. Kasi kung makikita natin, meron naman talaga mga datos. Pero ang hamon dito ay paano ito paano ito pagdudugtong-dugtungin o ilagay sa isang lalagyan, kumbaga. So, isa sa hamon dito yung paglilinis ng datos. Kasi syempre, sa paggawa ng isang sistema, kailangan malinis yung datos para in terms of sa system ay mas madali itong makuha o ma-retrieve. So isa yon sa mga hamon. Isa rin siguro dito ay syempre yung on an organizational perspective, yung change management in terms of yung kumbaga nakakalat na data ay paano ito mas
mabubuo at paano aakma doon sa iba't ibang operasyon o iba't ibang gawain ng iba't ibang regional or regional offices, provincial offices ng NCIP. So mostly po ganon in terms of yung dahil sa una ay kalat-kalat siya, paano ito ilalagay sa isang lalagyan na maayos, kumbaga kung isipin natin para sa isang filing cabinet, kumbaga i-folder natin yan, ilalagay natin sa iba't ibang filing category. So yun po yung yung basically yun ang pinakahamon po natin dito sa ahensya dun sa pagbuo ng repository, ika nga natin na DRIP. Thank you po. Mr. Alvin, no, syempre pinag-uusapan natin na napakadaming information po dito. So, paano naman po kinokolekta ng NCIP itong mga data at ano-ano po ang ginagawa para masigurong accurate po itong mga data? Ito po ay kung culturally sensitive po ang mga methods po. Mr. Alvin? Thank you, Ma'am Jackie. Ganito po ang ginagawa natin upang makolekta yung ating data. So nagsisimula po yung pag-lock up ng data is yung sa ating community service centers. Ang NCIP kasi ay nahahati sa bureau offices, regional offices, provincial offices at saka yung community service centers. So nagsisimula po yung pagkuha ng data sa community service centers natin kung saan meron silang specific area of responsibilities na nakapaloob din yung iba't ibang katutubong pamayanan. So kinukuha po natin dito yung data tapos ibinibigay po ito sa provincial offices kung saan naman yung provincial offices ay nasasakupan niya yung community service center na iyon. Ito po ay validate ng ating ng ating provincial office kung tama yung datasets na nakuha, kung meron bang nagdoble o meron bang kulang. Tapos ang after po nun, ito ay binibigay ng provincial offices sa regional offices for another layer of validation, verification, ikaw nga para just to siguraduhin na tama yung datos nila na nakuha from their areas of responsibility. Then it will be submitted po sa ating bureau offices para another layer for validation in terms of the datos na makuha. In terms naman po sa pangangalaga ng datos, sumusunod naman po tayo sa ating Data Privacy Act na yung meron in terms of confidential data or data that yung mga datos na hindi po pwede muna ipamigay sa publiko, yun po naman ay nasa guidelines na ginagawa naman ng NCIP doon sa ating data repository on indigenous peoples. Okay. Ms. Jackie, sundan ko agad ito. Sino yung mga may access Yes po. dito? Ms. Jackie, at tanong ko kay Sir Alvin, public data ba ito or limited to government agencies po? Ma'am Annie, sa ngayon po dahil ito po ay nasa development of sa ngayon po ay ang may access po muna ngayon ay ang ating bureau offices dito sa offices ng NCIP kasi kumbaga yung sistema ay nilalagyan pa ho natin talaga ng datasets. Kumbaga sa siguro mga last year lang, fourth or third quarter nagsimula yung pagpuno ng ating mga datasets doon sa DRIP system natin. So in the meantime po, while we are refining also the system, kasi sa bawat baitang naman po ito, may nakikita kaming iba't ibang points of improvements. Ito po ay sa NCIP offices lang po muna. Pero sa kinalaunan din po ay may balak din po tayong i-share ito sa publiko para rin mas makita nila yung kumbaga yung kwento base dun sa mga numero at datos ng ating mga katutubong pamayanan.